Paano ka ba bumoto, kababayan? Paano ka ba pumili? Mini-mini-miny mo? O ang sino ang sikat? Sino ang nangunguna sa survey? Gaano ba kahalaga ito? O wala lang ito para sa'yo? Tara, umpisa na tayo. Sa hinaba-haba ng panahon na tayo ay pumipili ng ihahalal natin, minsan ba naitanong natin sa sarili natin, tama ba ang napili natin? Habang lumilipas ang panahon, ay palubog ng palubog ang ekonomiya natin. Ano ang dahilan? Simple lang. Dahil ang mga nagiging leader na iniluluklok natin ay puro makasarili. Awayan sila ng awayan. Nag-umpisa ito sa pagpapabagsak sa rehimeng Marcos. At pinamunuan naman ng dating Pangulong Corazon Aquino na pinalitan ni FBR, ni ERAP, na pinabagsak naman ni GMA at binawian naman ni Pinoy. At nang maupo ang dating Pangulong Duterte, ay naging maayos naman ang takbo ng ating bansa. Bagaman may mga nanggugulo sa kanilang mga kalaban sa politika, hindi naman natin maiiwasan yun, di ba? Na siguro niyang hindi ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Nag-pandemic pa nga pero hindi niya tayo napabayaan. Ngunit mabilis na lumipas ang 6 na taon. At ngayon naman ay nasa ilalim tayo ng Administrasyong Marcos na ang gulo-gulo. Away dito, away doon. Araw-araw ganun na lang ang maririnig mo. Sino ang apektado? Tayo na mga Pilipino. Dahil sa kanilang pag-aaway, na isasantabi ang higit na mahalaga kaysa politika. Hindi mapigilan ang inflation. Siyempre, ang kasunod nito, mahal na bilihin. Nasabayan pa ng mga digmaan sa iba't ibang mga bansa na nagiging dulot tuloy ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Noong ako ay nasa elementarya, sa private school ako nag-aral. Kami ng aking mga kapatid. Hanggang sa lumaon ay kinailangan ko pang magsakripisyo para sa mga kapatid ko. Bakit? Dahil pahirap ng pahirap ang aming buhay. Maayos naman ang aming kabuhayan. May negosyo ang aking mga magulang. Ngunit habang tumatagal ay hindi na ito nakakasapat. And to cut the long story short, pahirap ng pahirap ang buhay. Ano ang dahilan? Mga kababayan, ikinuwento ko ang aking buhay sa inyo para lamang magbigay ng basihan mula nang ako ay nagkamalay hanggang sa kasalukuyan. Ito ay para maipaunawa sa inyo na bulok ang ating sistema mula nang magbago ang ating konstitusyon. Mula nang magbago ang ating konstitusyon ay naging umpisa ito ng pagkabulok ng bansa natin, na nagkaroon na sana ng pag-asa nang maupo ang ating former President Rodrigo Duterte, subalit kulang talaga ang 6 na taon para magbago ang sistema sa ating bansa. Ngayon babalik ako sa aking tanong. Paano bumoto ng tama? Mga kababayan, bago bumaba sa pwesto si PRRD, nagbabala siya sa atin na huwag iboto si PBBM dahil di umano isa itong spoiled brat, weak, at binanggit din niya na ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit nalito tayong lahat, mga kababayan, dahil mas pinili ng kanyang anak na si Sara Duterte na sumama sa mga Marcos at nabuo ang unity team. Mga kababayan, sana magising na tayo. Hindi po ba tayo nagsasawa sa kahirapan? Pahirap pa tayo ng pahirap. Sana sa susunod na pagpili natin, piliin natin ang kandidato na malakas ang personalidad, matapang, may konkretong plano para sa bayan, hindi puro bandage solution ang alam. Hindi puro plano lang ng plano. Yung meron ng napatunayan,
may paninindigan sa tama at kayang magpatupad ng batas na kailangang ipatupad. May political will na hindi natin nakikita ngayon. Kawawa naman ang mga anak natin. Paano na lang ang kinabukasan nila? Sa ngayon pa lang ay naghihirap na tayong lahat. Paano pa kaya sa hinaharap? Mga kababayan, hindi na po ito biro. Sa susunod sana ay maghalal tayo sa pwesto ng mga pinuno na hindi makasarili. Hindi lang sa Pangulo, kundi sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Hindi naman niya kaya itong mag-isa. Tigilan nyo na ang pagluklok sa mga sikat lang. Pasikat lang yan. Budol na naman tayo dyan. Bagkos iluklok natin ang mga taong karapat-dapat. May alam sa batas, may kredibilidad, may maayos na record. Hindi yung may bahid na ng korupsyon boboto pa natin. Nakulong na binoto pa ulit natin. Saan tayo pupulutin? Palitan na natin. Huwag na natin silang panatilihin. Pumili tayo, magsuri tayo, mag-isip tayo. Huwag kung sino na lang ang sikat, huwag kung sino na lang ang nangunguna sa survey. Hindi tayo panalo doon. Panalo sila, tayo hindi. Ganon dapat ang pagpili.